before even time began. My life was in His hands, and He knows my name. He knows my every thought, and He sees each tear that falls, and He hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. Sing it. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. He knows your name, and He knows your name. Yes, He does. He knows your every thought. He sees each tear that falls, and He hears you when you call. He hears you when you call. Oh, He hears you when you call. Yes, He does. He hears you when you call. We serve a God who's the God of the past. He knows where you've been. He's the God of the present. He knows right where you are today. And He is the God of the future. He holds your future in His hands, and you can trust Him. He hasn't forgotten you. He hasn't forsaken you. He knows your name. Yes, He does. He knows your name. He knows your every thought, and He sees each tear that falls, and He hears you when you call. He knows your name. He knows your name. Yes, He does. He knows your every thought, and He sees each tear that falls, and He hears you when you call. Oh, He hears you when you call. Oh, He hears you when you call. Yes, oh God, hallelujah. Maraming salamat po sa gabing ito, sa Friday na ito, oh God, na binigay mo po sa amin, oh God. Lord, maraming salamat na at nagkaroon kami ng end of the week na naman ulit, oh God. Lord, maraming salamat sa gabing ito for us itatakal namin ang naging buhay ni Ruth at ni Boaz, oh God. Lord, maraming salamat po sa mga brothers and sister ko po ngayon na um, nag-join po sa Zoom na ito, oh God, Lord. And I am praying, oh God,
sa mga kapatid po namin na pa-join pa lang po, O God Lord, naway ang aming Bible study tonight ay hindi maging waste, O God Lord. Naway maisapamuhay po namin ang mapag-aralan namin tonight, O God Lord. We pray, O God, sa si, internet connection namin tonight, O God, naway hindi magpatuloy po kami sa pag-study, O God. Lord, maraming maraming salamat po sa everything, O God, Lord. We just entrust to you our Bible study, O God, Lord. Ikaw na pong bahala. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Ayan. So magandang gabi po sa ating lahat. And welcome po ulit sa ating online Bible study at kamustahan. At syempre hindi mawawala ang kamustahan portion. Kamusta ka naman, Kuya Amday? Alam mo parang ano no? Sarap. Okay naman. So far, so good naman. Ayun no, talaga naman. Fresh na fresh. Fresh from the Thank back. you. Ayun. Bang, ayun pala, ayun. Ako yung nagmumotor na. Ayun no. Oo. Ano ako. Para medyo, napapadali sa pagpasok. Tsaka, Mm, mm, pero, syempre, ingat. Kasi syempre, mahirap pala mo na sa Metro Manila. Pag hindi mm, ka maingat, maya-maya konti, pag gewang mo, may nandyan na pasingit, alam mo yun. So, nagpapasalamat lang ako sa syempre, sa protection ng Panginoon. Siyempre, mm, sa tagal ko rin naman na, siguro mga 2 years na ako yung nag-aangkas lang nagra-ride. Pero so far, hindi kami na, kahit madaplis ba ng ano man hindi. Tapos yung sa mga almost 1 month rin ako nagmumotor. Although hindi naman palagi kasi pag maaga, hindi ako nagmumotor. Pero safe naman, nakaka-uwi. Safe na umalis, safe na nakaka-uwi. So, may one time lang sumemplang, pero yung motor hindi ako. Ayan lang. Buti lang, motor lang eh, no? Oo nga Yan. eh. Thank you pala Ayun. sa Tapos, pag-iingat sa inyo, kuya. Si Pastora Shella, kamusta ka naman dyan, Pastora Shella? Kala mo hindi nagkamustahan kanina. Pero sa akin, pasalamat na lang sa Panginoon. Salamat kay Lord kasi yun, ano ba? Hindi makapagsalita. I mean, nag-graduate na yung bunso naming kapatid. So, basically, parang graduate na din si mama sa pagpapaaral sa amin. So, praise Wow! God. Ayun, talagang malaking pasalamat sa Panginoon kasi bagamat single mom na siya, pero um, kung wala talagang Panginoon, parang alam yun, hindi kami makakapag-graduate in any way. But salamat kay Lord kasi sa provision niya, 'di ba? Especially sila yun eh, alam naman natin 'di ba na muntik na siyang Mm-mm. makasama nung pandemic. But yun nga, may plano ang ating Panginoon. So salamat kay Lord. And ayun din, nag-aano nga lang si mama, parang nagsesenti. Kasi, yun nga, yes, nakapagpa-graduate na siya ng mga anak niya, pero kumbaga parang ah, may mga desires pa din siya. Tapos, masyadong limited. Diba, parang na-share ko naman na before. So, nung nakaraan, sinasabihan niya si Lay. Kasi si Lay may girlfriend. Eh, ano ba na, ilang taon na din sila eh, 25 na siya. Tapos Mm-mm. yun, parang tinatanong ko si mama, tinatanong ko siya kung sa palagay ba niya, sila na talaga ni Danny, yung girlfriend niya ngayon. Tapos sabi ni mama, hindi ko alam, wala lang sa akin. Kasi yung sa family side ng babae, gustong gusto na daw talaga nila si Lay. Pero pag kay mama daw, parang um, hindi naman niya sinabi, pero yung expression ni mama, malungkot. Kasi, syempre, di ba, parang, ano yun eh, baby niya yun eh, tas may, may bumibaby na din sa kanya. So, parang, yun yung sabi din ni mama na,
Yun lang yun, nasaktan ako dun sa sinabi ni mama, tas hindi ako nakapag-react dahil nagulat ako, di ko akalain na masabi niya yun sa akin. Sabi niya na, ah, oo nga, graduate na siya. Pero, pagkatapos ng graduate, ano na mangyayari? 'Di ba? Sabi niya gano'n. So ako, wala akong bahay, wala akong ganito. Yung kumbaga parang sinasabi ni mama yung basically, wala siyang matitirhan after niyang mag-work, parang gano'n. Tapos sabi niya, "O 'di ba, hindi mo naman, for sure hindi mo maintindihan 'yan." Sabi niya gano'n sa'kin. Tapos medyo nanginig yung boses niya pa nun. Tapos ako parang, "Lord, anong gagawin ko?" Parang gano'n. Siyempre 'di naman din ako maasahan ni mama kasi nga ano na 'to, 'di ba alam niyo naman yung buhay ng pastor, parang gano'n. Pero, yun lang, nakalimutan kong ano, um, i i-assure siya na kung ano't ano pa man mangyayari, sasamahan ko naman siya, parang gano'n. So yun din talaga yung, prayer ko na kung paano ko din kakausapin yung mga kapatid ko para dun sa welfare ni mama, 'di ba? So kasi siyempre kapag um, ano 'to, mag graduate na sila, okey magtatrabaho na siya, kaso may girlfriend siya, 25 na din siya. So malamang sa malamang mag-aasawa na din siya, parang gano'n. Advance masyadong mag-isip. Pero yun, sana yung bang, may pagkakataon din na makatulong talaga kaming magkakapatid kay mama, parang gano'n. So pasensya na, na-o-open ko 'to sa inyo kasi alam niyo yun, parang wala akong kaedad. Wala akong kaedad dito na Mm. maiintindihan yung situation, 'di ba? So yung mga members natin dito, it's either, masyadong bata sa akin o kaya mas matanda sa akin. Tapos sa mga pastors naman matatanda na sila, parang mga may pamilyado na sila. So parang dito ko nakita, uy, mga kaedad medyo medyo malapit sa Close. mga 'to. Oo, kaya puwedeng makapag-open ng mga ganitong bagay. So, praise be to God kasi, yun pa din na bagamat may mga gano'ng sentiment si mama, alam ko naman na kung paanong ilang years hindi niya, pinabayaan, 'di ba, yung family namin. How much more ngayon, 'di ba, Mm. na parang sobrang pinatunayan na ni Lord yung kaniyang, anong tawag dito, yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa sa'min sa family. So, naniniwala ako na hindi man kami maaasahan ni mama, 'di ba, pero meron tayong Diyos na Mm. maaasahan, 'di ba? So, salamat sa Panginoon kasi nawa yun din na, um ito yung bang kahit papaano makausap ko pa din yung mga kapatid ko tungkol dito sa bagay na 'to. Kasi, yung may isa lang talaga din akong kapatid na medyo close-minded tungkol diyan. But salamat pa din sa Panginoon. So, yun lamang and salamat po sa pakikinig. God bless po. Yun. So, thank you so much po, Pastor Shella, for that. And I believe somehow related tong pag-uusapan natin sa gabing ito. This will be the last chapter of Ruth na um, basahin na lang siguro natin ng tig. Yan. So, Boaz, Mary's. Ay, mali! Mali pa yung title ko. Boaz, Mary's, Boaz. Ruth dapat yun. Ano ba yan? Sabihin pa nila LGBT. Yan. Ayan. Ayun. So, basahin na lang siguro po natin ng hanggang ilang verses ba ito? Chapter 22. So, siguro tig 5 na lang. Okay. Sige, start po sa screen ko po si Jenny, si Pastor Rochella, si Kuya Rizali, tas ako. Sige, mag-start po tayo kay Jenny. Okay, meanwhile, Boaz marries Ruth. Meanwhile, Boaz went up to the town gate and sat down there.
as the guardian redeemer he had mentioned came along, Boaz said, "Come over here, my friend, and sit down." So he went over and sat down. Boaz took 10 of the elders of the town and said, "Sit here," and they did so. Then he said to the Goshen redeemer, "Naomi, who has come back from Moab, is selling a piece of land that belonged to our relative Elimelech. Though I should bring the matter to your attention and suggest that you buy it in the presence of the seated here and in the presence of the elders of my people. If you will redeem it, do so. But if you will not, tell me, so I will know. For no one has the right to do except you, and I am next that in line. I will redeem it," he said. Then Boaz said, "On the day you buy the land from Naomi, you also acquire Ruth the Moabite, the dead man's widow, in order to maintain the name of the dead with his property." So, Sister Arshela, 6 to 10. Okay po. Sabi dito sa verse 6, pagkarinig nun, sumagot ang lalaki, "Kung ganoon, hindi ko na gagamitin ang aking karapatan sapagkat manganganib namang mawala ang sarili kong mana, ikaw na ang bumili." 7, ganito ang kaugalian sa Israel noong unang panahon. Kapag tinubos o binili ang isang ari-arian, hinuhubad ng nagpatubos o nagbenta ang kanyang sandalyas at ibinibigay sa bumili bilang katibayan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang sabihin ng lalaki kay Boaz na siya na ang bumili, hinubad nito ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. Verse 9, matapos tanggapin niyon, sinabi ni Boaz sa matatandang pinuno at sa ibang naroroon, "Kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at ni Nakilyon at Malon. Kasama sa bilihang ito ay magiging asawa ko si Ruth, ang Moabitang biyuda ni Malon, upang manatili ang angkan ng namatay, upang manatili sa angkan ng namatay ang mga ari-arian. Sa pamamagitan nito ay mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito." Then the elders and all the people at the gate said, "We are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah, who together built up the family of Israel. May you have standing in Ephrata and be famous in Bethlehem. Through the offspring the Lord gives you by this young woman, may your family be like that of Perez, whom Tamar bore to Judah. Naomi gains a son." So Boaz took Ruth, and she became his wife. When he made love to her, the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. The woman said to Naomi, Praise be to the Lord, who this day has not left you without a guardian redeemer. May he become famous throughout Israel. He will renew your life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law who loves you and who is better to you than 7 sons has given him birth. Then 16. Naomi, oh, sorry. Okay. 16. Then Naomi took the child in her arms and cared for her. The women living there said, "Naomi has a son," and they named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. This then is the family line of Perez. Perez was the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Aminadab, Aminadab the father of Nashon, Nashon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, Boaz father of Obed, Obed the father of Jesse, and Jesse the father of David. Ayan. This is the genealogy of David. Now,
malalaman natin kung ano yung connection nito sa pinag-aralan natin sa Luke. So, yun nga, no? Babalikan natin yung nangyari dati, ang scenario dati, may famine, umalis yung mag-asawa, pumunta ng ibang bansa, which is Moab, nag-migrate sila, binenta nila lahat ng kanilang ari-arian para bang ibang bansa, which is Moab, sa Moab, dahil nga nagkaroon ng famine sa Israel at feeling nila mas magso-survive sila sa Moab compared sa Israel because there's a current famine sa Israel. So yun yung scenario. Tapos after 10 years, no, namatay itong asawa ni Naomi na si Elimelech, namatay din yung kanilang mga anak ni si Malon at Kelyon na may asawa na ang asawa ni Kalyon ay si Opra na bumalik, Orpa na bumalik sa Moab, at si Ruth naman ay si Kilyon ba yun? Kilyon. Malon pala. Malon na asawa ni Ruth. Ngunit namatay itong dalawang ito. So pareha silang balong mga babae. Pero si Orpa bumalik sa Moab, ito si Ruth sumama sa kanyang mother-in-law. At na-meet niya nga itong si Boaz na close relative. However, itong mababasa nga natin dito sa verse 4 ay meron pang mas malapit na relative. So, by sequence kasi sila, kung sino yung mas malapit, siya yung dapat mag-redeem ng mga ari-arian nitong si um, Elimelech. Ganyan. So, isa-isay natin, no? So, ang ginawa ni Boaz, kinausap niya sa um, ang guardian redeemer doon mismo at tinawag niya pa yung mga witnesses, nagtawag siya ng mga witnesses. Para bang sa in our modern time, parang sumon ba yun? Parang pupunta ka sa barangay hall, tapos maghaharap-harap kayo para mayroong mga witness para sabihin na ito yung transaction namin. Parang ganun dati. Kasi siguro wala pa silang official receipt that time. Wala naman pang mga printed documents para mag-issue ng mga receipt, ganyan. So, ito yung kanilang system dati sa Israel at kanilang kultura. Yan. So, pumunta si Boaz, sinama niya yung mga elders, and then, sabi niya sa guardian redeemer, Naomi, na pumunta galing sa Moab, may mga binenta niya yung mga ari-arihan niya. Ngayon, as a closest relative ni Elimelech, sabi niya na eligible ka para i-redeem itong kanilang lupain. Kasi parang nasa law nila yon na kasi ano na sila enable na sila, enable pala na i-sustain yung kanilang mga sarili kasi wala na nga silang mga asawa. Dati 'di ba mga Israelita lang ng mga babae, hindi naman talaga sila um, nagtatrabaho. Ang tingin kasi dati sa mga babae is dapat sa bahay lang, ganyan, housewife, minsan pa nga maid, lowest servant, yung tingin pa nila, ganyan, ganyan. So parang solely dependent talaga sila sa mga husband nila. Ngayon kapag ka nabalo sila, kaya nga grabe yung kanyang ang hinagpis ni Naomi nung namatay si Elimelech kasi wala na silang source, namatay pa yung dalawang anak niya. So paano na sila, 'di ba? Pero dumating si Boaz, 'di ba? Kaso hindi niya magawa. Though willing si Boaz, 'di ba, na i-redeem yung mga ari-arian. Kaso may closest relative pa, which is ito. Kailangan niya, may sasabihin ka? O sige. Ano kasi yan, nag-ugat kasi yan nung sinabihan ni Naomi si Ruth na, ay may harvest ngayon, ganito, ganyan. Parang akitin mo si Boaz para siya kasi yung redeemer natin. Para i-redeem ka niya, i-redeem niya lahat ng ari-arian, ganon, ganon. So yun, parang, though may choice naman si Boaz na hindi gawin yun, pero nag-take responsibility siya sa nangyari that night. Pero wala naman actually nangyari. Parang ayaw niya lang na magkabahid itong si Ruth kasi 'di ba yung pagkilala ng mga taga-Israel sa kanya is noble talaga siya, na hindi niya pinabayaan yung kanyang mother-in-law. Kaya yun parang nag-take responsibility itong si Boaz na i-redeem.
Kaso nga lang hindi niya pa ma-redeem kasi, may closest relative pa itong si Elimelech. Kaya yun, sinabihan niya si Ruth na hindi ko pa siya magawa kasi mayroon pang closest relative. So, antayin muna natin siya. Kung gusto niyang i-redeem, then go. Pero kung hindi niya i-redeem, ako magte-take ng responsibility, parang ganun. Yan. So, yun yung chapter 3. Yun yung kwento nun. So, thanks for the recap, madam. And then, you go to, sabi niya, yun nga, bilhin mo. Tapos, in the presence ng mga elders as our witnesses, ganyan, ganyan. But if you, kapag ayaw mo, edi ako, sabi niya ganun. Tapos, nung na verse 5 na, um, pero, kapag kabibilin mo yung lupa, may akakibat na responsibility. Kasi nga, syempre kapag ka dati kasi 'di ba ang lineage talaga is mag-start talaga yan sa patriarch, sa lalaki. Ganyan, ganyan. Eh kaso patay na yung mga anak ni Naomi. So the only way is pakasalan niya itong kanyang natitira na lang na si Ruth na kanyang ano ang tawag doon? Daughter-in-law. 'Di ba? So kailangan mo silang pakasalan din kasi para hindi totally mabura yung pangalan nung lineage ni Elimelech. Eh dito pa naman yung magmumula yung lineage ni David, 'di ba? Nabasa natin sa ano. At si David, andun yung lineage ni Jesus. 'Di ba grabe yung storya nila na from a Moabite woman, advance na ni si Pastora, kaya alam niya na ito, na from that Moabite woman na tinalikuran ang lahat, in-embrace ang kultura na hindi naman niya alam, pero she felt that somehow yung pinaglilingkuran ni Naomi ay totoong Diyos. 'Di ba? Kahit na napakahirap ni Naomi, sumama talaga itong si Ruth. 'Di ba? Pero yun pala, yun na yung nilalagay ng Lord sa puso ni Ruth because of her choices, 'di ba? Nagagamitin pala siya para i-direct siya sa ating Redeemer, 'di ba? The Redeemer of the the universe, the Redeemer of ourselves, 'di ba? Tapos yun nga, tinanggal niya yung sandal. Parang ito na yung pagkaresibo, no? Pagtanggal ng sandal. Tapos sinasabi na legalizing the transaction in Israel. So, ganun yung transaction nila na ay, bibigay mo yung sandal mo, kaparehas ng sandal para to legalize. Parang yun yung contract binding nila. Siguro wala pa silang lawyer. Yun yung system nga nila to formalize a certain transaction. Nakakatuwa yung ano nila. Yung ways nila. Nung una, gustong kunin nitong Guardian Redeemer. Pero nung sinabi na, ops, kasama si Ruth, agay, nag-back out. Nag-back out niya. Anong rason niya? Anong rason niya kung bakit siya nag-back out? Sabi niya ng ayaw niyang mabura din yung lineage niya. Parang gusto niyang ipagpatuloy itong apelyido niya kineme. Yun ba Saan yan? na ba yun? Page 7. This guy then, I cannot redeem it because I might endanger my own estate. Endanger my own estate. Sabi niyang gano'n. Okay. Ano ba yun? Nasaan na? Pinakalagin. My own state. So, ibig sabihin, gusto niya nung una. Pero nung ano na, hindi dahil ayaw niya si Ruth, hindi dahil doon. Pero, syempre kapag if ever man kukunin niya si Ruth, magkakanak sila ni Ruth. Ngayon, syempre, yung lineage, yung properties and all, mapupunta na yun siya syempre sa mga anak nila, blah, 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 and all. Tapos, syempre, may sarili din siyang lineage. Ano yung apelyado niya? Siguro, family de Vera siya, ganyan, ganyan. Syempre, kapag, de Vera pa rin naman siya or anything like that. Pero, Hindi na yung line niya. mm Kasi yung Kasi, ang purpose naman talaga is to, sige, sabihin mo. kasi 'di ba nang
kapag ma-redeem na ni ano, ni Boaz, hindi niya lineage yun. Lineage yun ni Elimelech. Yun yung mangyayari dun. Oo, lineage ni Emelec. Eh, paano yung lineage niya? Eh, hindi na siya yung... Oo, so siya yung one. So, it will endanger his own state din, yung state niya, yung mga properties niya, ganyan, ganyan. So, isipin mo yun. Um, Doon pa lang sa word na sabi, I might endanger my own state. Diba? So, kung titignan natin, babalik tayo dun sa presentation ko. Kung i-compare natin si Ruth at saka si Kwan, compare natin si Ruth at saka yung nearest relatives reaction. Anong observation nyo? Paano sila ma-observe? Nag-submit si Ruth eh. Mm, mm, mm. Eh, yung nearest, nearest relative, ayaw niya. Mm. Yung magpasubmit. Diba? Titignan nyo when it comes to legalities talaga, 'di ba, kultura na ng mga Israelita na talaga naman dapat kumuha ka ng um, as a tulong doon sa mga balo, it's your obligation na i-redeem yung mga land nga nila para somehow mag-survive sila. Pero willing siya doon. Pero when it comes to relational connection na ayaw niya nang kunin kasi iniisip niya yung personal niya na, 'di ba? Na maapektuhan na yung sarili niyang um, ari-arian. Parang ganun. Kasi lineage ni Elimelech yung ano yung preserve niya eh. Hindi niya na yung sariling lineage. Parang ganun. And it affects his properties. Parang ganyan. Pero si Boaz, willing siya. Wala siyang pakialam doon sa kung lineage man ni Elimelech yan, ang maipreserve niya or anything like that. Pero because of that selfless act, maiko-connect siya doon sa lineage ni Jesus Christ. 'Di ba? Lineage ni David. So, grabe na yung parang, ito yung reminder sa akin na ang God's expertise talaga is transforming a mess into a blessing. But you really just have to obey. 'Di ba? Si Boaz, umobey siya eh. At yung blessing, it's more than the blessing na material blessings. I believe there is a material blessing din kasi unang-una mayaman na talaga si Boaz. At the same time, yung blessing ba na ma-incorporate ka sa lineage ng Jesus Christ, 'di ba? So parang somehow itong istorya na ito, it's like foreshadowing the redemptive plan of Jesus Christ sa atin. 'Di ba, na from being a mess ay kayang-kaya tayong i-turn out to have a life that is full of blessings kapag ka nag-obey lang tayo sa Kanya. 'Di ba? Parang ganyan, parang he really can turn na yung pangit na bagay into something, parang ganyan. Yun yung talaga yung expertise. Tingnan mo si Ruth na taga na Moab, na grabe yung kanila, yung mga occult practices na nag-aalay ng mga child offering, mga ganyan-ganyan. Sinasamba nila yung mga Anito, Diyos-Diyosan, God of the weather, God of the fertility, God of sex, mga ganyan-ganyan yung mga sinasamba nila kung isa-search nyo. Pero ginamit siya ni God because he obeyed and tinalikuran niya, that's the word tinalikuran niya yung mga old practices, embraces God's instruction into her life. At dahil doon, naging part siya ng lineage ni Jesus Christ. So parang sa akin pala, no, tamang-tama yung testimony ni Pastora Sheila na hindi mo kasi talaga alam. Minsan yung mga unexpected na tao, sila pa yung tutulong talaga sa'yo. 'Di ba? Kaya kailangan mo lang talaga mag-pray. Magte-testify lang din ako, no? Na parang sa company ko kasi, ang nangyari, parang ang dami kong role na ginagampanan. Ganyan. So parang na-stress ako.
Wala pa naman actually yung workload ko very light pa lang. Pero nai-stress na ako, iniisip ko na yung future na meron akong current load na ganito, tapos bigla-biglang darating yung mga subcon, ganyan, ganyan. Ang dami kong ima-manage. Na-foresee ko na. Na-stress ako, ganito, ganyan. So, nakipag-connect ako sa mga friends ko na, oh, refer mo naman ako sa ganito, ganyan, blah, 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 blah. Tapos, ayaw nila ako i-refer. Kasi parang feeling nila, pag ni-refer nila ako yung mauunang kukunin compared doon sa iba, parang ganyan. So, parang, I have a feeling na parang ayaw nilang i-refer, parang ganyan. Tapos ako, gusto ko na talagang umalis. Talagang iniyak ko talaga kay Lord kasi nakaka-stress talaga siya. Tapos siguro din sa pressure in life, ganyan, ganyan. So, ang dami kong iniisip. Pero iniyak ko talaga kay Lord yun. Tapos, nag-send lang din ako. Tapos, may mga nag-interview. Pero, ayaw nila. Kasi, 2 months notice. Ganyan. So, ano yun, parang pinasa Diyos ko na lang talaga lahat. Tapos, suddenly, may tumawag sa akin na naghahanap ka pa rin ba ng work? Sabi ganun. May interview ka sa ganito, ganyan. Physical interview na. Kasama mo yung mga technical manager, BIM manager, tapos lahat ng manager, apat sila, ganyan na nag-interview sa akin. Napakatagal ng interview. Tapos yun, to make the long story short, alam niyo po, nakuha po ako, ay talaga ng broadcast. Na from doon sa pinanggalingan ko na talagang iniyak-iyak ko, talagang na-depress pa ako, na-stress talaga ako doon into a blessing. Parang ganyan. Na grabe talaga si Lord. Grabe si Lord kapag if you just really surrender to the Lord. Yung kagaya nga very, very close sa akin yung kantang yun. Kasi kapag iniyak mo talaga yun kay Lord. I believe madaming iniyak si Naomi, madaming iniyak si Ruth. Nagsiiyakan nga sila diba? At once nakita ni Lord yung mga iyak natin na yan, hindi man agad-agad siya mag-action, pero on a perfect time talaga. If you just have to wait. If God's timing talaga mangyayari at mangyayari yun. At magugulat ka na lang sa mga unexpected na tao na gagamitin niya to fulfill His promise and to turn the mess into a blessing. Palang makinig ka lang talaga, sundin mo lang talaga yung pinapagawa niya. At sa akin, on my part, very simple yung pinapagawa sa akin, Lord. Mag-Bible study lang at saka mag-worship, 'di ba? Tapos akala ko kailangan ko ng malaking malaking church para makapag Bible study ako, okay, makapag-worship lead ako. Pero ang pina-realize sa'kin ni Lord na meron ka ng network, siya lang yung audience mo, 'di ba? If you worship, you must have a audience of one, si Christ lang yun, and that's enough, parang ganyan. Tapos yun nga ni niya tayo sa online Bible study na ito. Tapos hindi lang naman 'to na nag-umpisa dito somehow itong mga pinag-aaralan natin na itinuturo ulit namin sa inyo, somehow ito yung nagpapa-remind ulit sa amin kasi ang tao sadyang makakalimutin kahit napag-aralan na namin 'to ng napakadaming beses, pero once na nababalikan ulit namin, sabi namin na, "Mahal 'no?" Oo nga 'no, mahal, parang ganyan na parang pinapaalala sa amin ni Lord kung gaano kami dati. Tapos ngayon, na minsan na-overlook mo yung mga blessing kasi masyado mong fino-focus sa future. Yung future ba? Yung future, hindi nga natin alam yun. Sino bang may hawak ng future lang talaga? Diba sabi nung kanta, sabi ni Don Moen nga dun sa exhortation niya, only God knows the present and the future. Sabi niya, guys, stop ko na nga muna tong sharing. Only God knows the present and the future. So, wag po tayong mag-worry sa present and the future. Only God knows the future because He's the God of the past, the present, and the future. So, yon, it's a reminder for us na ano man yung agam-agam natin sa buhay, um, minsan nakakaaning din talaga Lalo na sa social media ngayon, parang nakaka-pressure kasi magaganda yung pinopost tapos pang-evaluate mo yung buhay mo. Ano kaya na kami, paano na kami, ganito, ganyan, bla 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 bla. Pero hindi natin alam at the back of that Facebook, 'di ba, may mga struggles din sila, mga ganun. So yun din yung pinag-uusapan naming mag-asawa na parang
akala ng ibang tao, syempre Facebook yun, akala ng ibang tao talaga, ano, parang, Mayaman na kami. oo, mga milyonarya na kami, ganyan, ganyan. Pero hindi nila alam, baka mas malaki pa ang utang namin sa iyo, ganyan. Pero, um, nagugulat din kami kasi somehow parang, bigla-bigla may dumadating na blessing, ganito, ganyan. And ini-enjoy lang din namin talaga yung, um, blessing ni Lord. Tapos kung anong meron kami ngayon, ganun. Tapos lalo na talaga pag nag-reconnect ka sa nature, makikita mo kung gaano kasimple pala yung, um, creation ni Lord, na akala mo it's the money that will give you peace. Hindi pala. It's yung living a life with purpose. Yun pala yung mas magbibigay sa'yo ng peace sa heart mo. So whatever yung purpose na inilagay ni Lord dyan sa puso nyo, um, ituloy lang natin yan because at the end of the day, di naman tayo taga dito sa lupa eh. Di naman taga dito tayo sa earth. May kanya-kanya talaga tayong role na kailangan gampanan. And then, if nasa langit na tayo, hindi naman pera yung reward natin eh. Crown daw ang ating reward doon. Kasi walang magagawa yung pera doon sa langit. Dito lang naman may magagawa ang pera sa lupa. Pero, it's a reminder also na kahit andito pala tayo sa lupa, kayang-kaya din tayong i-bless ni Lord. Yun si Boaz. Diba? Yayamanin si Boaz. Kaya niya mag-redeem ng ari-arian. Lahat nga daw, sabi doon. It might be exaggeration, hindi naman lahat siguro. Pero yung tumubos pa lang ng lupa, diba? You're capable enough. Parang gano'n. So, pwede din yun. Yung mga hari nga, diba? Yung si Solomon, mayayaman talaga sila. Pero, really, it's about the heart. Na kung kahit na mayaman ka, kung yung heart mo ay hindi naman kay Lord, sabi nga nila yung money, it will not change you. It will just amplify kung ano yung nasa loob mo na. So kung mahirap ka, tapos mapagbigay ka na talaga, so pag yumaman ka, maging mas mapagbigay ka. Pero kung madamot ka talaga, kahit yumaman ka, madamot ka talaga. Kaya parang may narinig ako na sabi doon, kapag ka hihintayin mo na maging mayaman ka, bago ka maging mapagbigay, hindi yun mangyayari. Kasi kahit na mayaman ka na, hindi ka talaga magbibigay. Ganon. Sabi ko, oo nga no. Oh, ano, nakurot yung pagkakuripot ko. Yun, so yun lamang po, and kayo naman po, glory to God. Ano po ang inyong maisha-share? Si Kuya Rizaldi. Kuya Rizaldi daw. The nomination has been made. Nakatulog eh, no? Nakatulog na ako eh. Hindi, joke lang. Ayun, di, yung nakuha ko lang point yung sinabi mo na, yun nga, yung peace na binibigay, di ba? Yun yung pinaka-importante. Although may mga purpose si God, pero syempre kapag nagba-Bible study ka, syempre na yan, may mga natututunan ka. Tapos, in a way, um, nakakatulong din para, yung minsan, syempre kung may mga pinagdadaanan ka, mas mapapanatag yung puso mo, no? Sa pagba-Bible study, syempre may mga marirelease, may mga matutunan ka. Kaya yung sinabi nga ni Maui, no? Minsan may mga gagamitin talaga silang sigad ng mga instrumento para matupad ko ano yung will, kung ano yung purpose. So, yun. Tapos, hindi naman importante yung yung kayamanan sa lupa, di ba? So, magbe-build ka kung ano yung, siyempre, yung ano yung makakaya mo na build dito sa lupa para pag akit mo sa langit, may mumunti ka ng tahanan, di ba? Pero, siyempre, ano yun eh, it's a process. Siyempre, hindi ganun kadali. Kumbaga, may mga ano pa rin, may mga challenges, may mga magte-trigger sa'yo para matest. Pero siyempre, minsan humingi ka na lang ng tawad sa Diyos. Kahit minsan, siyempre, tao ka lang naman. Diba? Minsan, magkakasala ka talaga. Maraming beses. So, kaya nga din yung purpose na, yung pag-Bible study para ma-refresh ka, ma-remind ka na
na dapat kung ano yung pinagagawa sa'yo, ano yung nararapat, 'di ba? Kumbaga sa whole week, medyo marami-dami kang nagawang kasalanan. So, pag nagba-Bible study, actually, inire-remind ka ulit na kung ano dapat yung tamang tatahakin mo. Ayun. So, in a way, yun nga din yung sa kwento ng ano ng ni ni Boaz, 'di ba? Parang ginamit siya ni Lord, 'di ba? Para ano, yung kanyang kabutihan, yung pagiging mapagbigay niya, 'di ba? Kumbaga, ginawa siyang instrumento ni Lord, no? Para ano, para makatulong kay Ruth, 'di ba? Kasi nga na binili niya yung mga lupain. Siguro may purpose. Sa lahat ng nangyayari sa buhay, may mga ano naman yan. May mga purpose talaga, 'di ba? Kung bakit nga ngayon, thank God kasi nag-start ulit tayo ng Bible study. So, matagal din nahinto, 'di ba? Kumbaga may purpose talaga. Kumbaga, syempre yung mga time, actually nagtatanong ako, kaya nahinto? Although syempre hindi naman pwede laging iaasa lang sa isang tao. Dapat may mga participation din, no? We'll see. Ayun, yun lang. Salamat. Ayan, dahil dyan, kuya, ikaw na ang next na mag-word. Ang iaano natin is First Kings, kuya. Tutulungan ka naman namin, kuya. Isisend namin yung mga saan kami kumukuha ng mga background, ganyan. Yung mga tinuro ni Brother James sa amin, ganyan. We'll try yung powers natin. Okay. Ano lang, kuya, parang magbibigay ako. Siguro sa First Kings ulit. First Kings na ba? Hindi ba tayo pupunta sa Ay, hindi pa judges? pala. Judges Ay, yung para ano natin. Tutulungan din tayo ni Pastora Sheila. Siyempre, si para Pastora Sheila, dalubhasa ay, nito eh. oh, Kaya, Ano po, kuya? para babaguhin ko yata yung statement ko kanina. Ay, hindi, kuya. Na-record na Kaya ito. Wala nang touch move. Touch move na. Na-record na dito sa ating video. Napapanood ka na ng mga madlang people. Anyway, kuya, ang ganda kasi um, kami dito parang dahil weekly siya tapos sequence ay ang tawag dito sequence ba? Tama, 'di ba? Sequential yung ating yung ating Bible study. Kahit ilang minutes mo lang siyang babasahin, since alam mo na yung previous chapter, parang ang bilis mo nang mag-grasp yung context nung pag-aaralan, parang ganyan. So it helps talaga kapag gusto mo na mag-start ng sarili mong Bible study kasi syempre itong online naman is training lang talaga natin ito. So kunwari gusto mo mag-start ng Bible study sa mga office mate mo, mag-start ng Bible study sa mga kung saan ka ililid ni Lord, 'di ba? At least equipped ka, parang ganun. Ito naman yung purpose niya kasi we are blessed na kasama namin si Brother James na gina-guide kami sa aming mga Bible study ito. So gusto naming i-share din 'yon sa mga sa mga tao na kakilala namin. Kaya ginagawa namin itong Zoom na ito. Yun. Amen. actually dapat judges mauna. Kaso, inuna natin yung Truth. love story before yung action. Action. Love story Oo. muna. Pakiligin muna namin kayo. Sa judges naman yung mga patayan na talaga. Oo. Pero matututunan natin talaga, hindi lang yun about patayan, pero about sa politics at saka higit sa lahat, leadership. Ang daming matututunan about leadership sa judges. Iyon, si Pastor Shela naman po para sa ating final benediction. Benediction. Nag-benediction. Pray pala dito, Pastora. Pray mo na rin kaya kami ng Pastor. Ayan. Yung muna, yung sa natutunan na Okay ano, po. pwede pala yun, no? Pwede ka pala maging Disney princess, tapos humanap ka lang ng mayaman na prince para Oo. siya yung Oo, siya na bahala. So, si Ruth pala siya yung first na Disney princess. Oo, siya pala. Diba? Ganda lang. Ganda lang talaga. Pulot-pulot lang ng palay, ganyan. Tingnan mo, yun lang yung instruction sa kanya ni Lord, pero grabe yung blessing sa kanya. Yun. O, So, Pastor. saan pwede magpulot ng palay? Baka sa Hindi. Israel, kailangan pulutin pa, hindi sa Pusurubyo. Meron yung one time, ewan kong, for sure hindi ko na-share dito, no? Mm. Na-share ko
Stora Red, na Mm. sa panaginip ko, meron daw sumusuyo sa akin na lalaki. Kinikilig ako sobra, siya parang gano'n. Wow, nakakakilig hanggang nagising ako kinikilig pa din ako. Recorded pala 'to. Sana sinabi mo pa, sino ba yan? Lord, sabi Ayun, mo, sabihin mo sa naman. panaginip ko, tinanong ko, sabi ko gano'n, "Anong Oo. pangalan mo?" Tapos sumagot siya, sabi niya, "Simon Peter." Wow! Hanapin ko na si Simon Peter na yan sa Tapos Facebook. ito nga, 'di ba kinilig ako paggising ko, tapos, "Lord, sino si Simon Peter?" Tapos nagbabasa ako sa devotion ko, sabing Oh, gano'n, "You, Peter, upon this rock I will build my church." ala, ala. Lord, nakakakilig talaga. Sabi ko, "Lord, ang galing mo talagang mag-joke. Joke, yun. You're talaga, God of Isaac, 'di ba? God of laughter ka talaga, Lord." Sabi Mm, kong gano'n. Grabe 'no, na ayun, may mga talaga, may mga pagkakataon na yun nga, sa akin 'no, personally, naiisip ko na, "Lord, what if hindi ako nag-pastor, siguro ako yung yung napa-proud si mama sa'kin kasi ako yung tumutulong sa kanya," mga ganyan, ganyan. Pero parang hindi din, kasi what if madami na din akong anak ta's 'di ba? What if madaming asawa or what if patay na ako? Siyempre 'di ba hindi ka nga sumunod sa kalooban ni Lord. mm, So yun. mm, So kapag naiisip ko yun parang, okey Lord, ano lang yun siguro kalikutan lang ng isip but nandun talaga yung peace, 'di ba? Yung sa pagsunod talaga sa kalooban ng Panginoon. So, mm, um, yun nga, ah, may mga bagay talaga na hindi mo siya kailangang intindihin mm, para sumunod ka. Kasi kailangan mo munang magtiwala kay Lord sa iyong pagsunod sa kanya. Ta's dun mo na lang mare-realize na at the end of the day, okey ganun pala, 'di ba? So parang dito, at the end of the day, masasabi natin na, okey ganun pala. So yung anak ni Ruth at saka ni Boaz, si Obed, lolo pala sila ni David. 'Di ba? mm, So, grabe amazing and kay David galing yung yun nga 'di ba yung lineage ni Jesus. So, grabe, grabe yung selflessness din dito ni Boaz na sumunod siya, 'di ba? Nag-obey siya sa Panginoon and even yung yung faith nila talaga sa Panginoon. Kasi 'di ba parang yun nga gaya ng sinabi mo kanina, sumusunod lang sila dun sa mga simple na mga bagay na pinapagawa ng ating Panginoon. So, yung result nun, it might hindi dun sa ating inaasahan, pero for sure ito yung nasa kalooban ng Panginoon at ito yung the best, 'di ba? So, yun nga parang sa yung parang sa analogy kapag, gumagawa ka ng cake, 'di ba, sa mga nagbe-bake. Sa una 'di ba parang napaka-messy kasi siyempre kailangan mong paghalu-haluin yung mga dry ingredients bago yung mga wet ingredients ta's pinaghalo mo na yun parang hindi naman 'to magiging cake, bakit iba yung pagtitikman mo yung baking soda ng as is lang, hindi naman talaga yun masarap. Pero kapag hinintay mo na maluto yun, saka mo ma-appreciate, 'di ba? Gano'n din sa process na ginagawa ng ating Panginoon na hindi natin kailangang malaman kung ano yung mangyayari dun sa Lord, ano bang magiging result nito? Kundi, um, kumbaga parang mag-enjoy ka habang nandun ka sa process. mm, Nung graduation ni Lay, nangungusap sa akin si Lord nun, Kasi even yung ang devotion ko nitong, early this week is sa Ecclesiastes chapter 6 and chapter 7 na sabi ko gano'n dun si Lord nagbe-bless talaga siya. May mga tao na pinapayaman ang Panginoon. Pero sabi nga nung Bible, hindi nila na-e-enjoy mm, kasi hindi binibigay ni Lord na ma-enjoy nila.
Mm. Kahit na marami silang pagkain, hindi nasa-satisfy yung kanilang appetite, 'di ba? Mm. So, parang sa akin yung pangungusap sa akin ng Lord dun, minsan yung mga tao parang nagmamadali sila, 'di ba? Parang Mm. nagmamadali silang graduate. Pero after nilang graduate, okay, graduate ka na, anong nangyari? Tapos, ano nangyari nung sa 4 years? Or kay Lay kasi 6 years niyang kinuha eh, pero ang sabi niya, wala naman siyang bagsak or anything. Talagang inabot lang talaga ng 6 years yung kanyang pag-aaral. So, yung sa 6 years na yun, ano nangyari? Na-enjoy ba niya o hindi? Natuto ba talaga siya o hindi? Di ba parang ganun din sa atin. Na ang pangit naman kung lahat na lang tayo alam na kung ano yung future, 'di ba? Kaya mas um, doon tayo mas napapalapit kay Lord. Doon Mm. tayo mas nagtitiwala sa kanya kasi hindi natin alam yung future. Mm. So kung maganda man 'yan or masakit yung pangyayari ngayon or malungkot yung pangyayari ngayon, okay lang kasi alam natin na kasama natin ang Panginoon, 'di ba? So ayun, kaya ano, kumbaga yun nga may mga gusto talaga tayo, pero what if hindi pala yun yung kalooban ni Lord, kundi meron talaga siyang gagawin na mas maganda, 'di ba? We just have to trust sa kalooban, katapatan ng ating Panginoon. Yun lang po mga kapatid. Amen. Glory to God. Pastora daw. Amen. May mga prayer request po ba? Pagpe-pray po tayo ni Pastora siya. Kuya Rizaldi, do you have some prayer petitions? Ano lang po, safety and protection, provision, Yeah. tsaka para po sa aking nanay na tuloy-tuloy na yung paggaling. Amen. Apo. Okay, thank you Ay, kuya. kasi pala, sorry, mga aking fur baby na, yes. Thank you. Yan. So kami din po, Pastora Shella, yung aming inumpisahan na business na ano, ng mga kaibigan ko. Actually, kasama ko yung mga kaibigan ko doon, pero ako lang nagpa-register. So yun, nawa mag-prosper for His glory. Yeah. Amen. Let us, Sister Jenny po, baka may prayer request. Sister Jenny daw. Ano po, knowledge and wisdom para matapos ko ng mga paperworks ko. Okay. Ang Sige, dami ko kasing paperworks. Oh. Let us pray. Hallelujah. Father God, we worship you, Panginoon. We thank you, Lord God, for your goodness, for your loving kindness, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, for the time na patuloy, Lord God, na binibigay mo po sa amin upang makapag-aral ng iyong mga salita, makapagkumustahan, magpalakasan, Panginoon. Lord, truly, Panginoon, buhay, Lord God, ang iyong mga salita at patuloy na nangungusap sa bawat isa sa amin. Binabago po kami, Lord God, araw-araw, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, tinataas po namin Sister Jenny, Panginoon. Bigyan mo po siya, Lord God, ng wisdom and knowledge, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho, sa mga paperworks na kanilang ginagawa. Hayaan mo, Lord God, na bigyan mo po siya ng favor and even, Lord God, yung ample time, Lord God, for her to finish, Panginoon, yung mga bagay na dapat po niyang tapusin, Panginoon. And Lord, maraming salamat na patuloy ikaw po ang nagbibigay, Lord God, ng kagalakan sa kanyang ginagawa, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na ginagawa po niya ito para pa din, Lord God, sa iyong kapurihan, Panginoon. Kaya, Lord God, maraming salamat po. And even, Panginoon, kay Pastor Arky Maui, maraming salamat, Lord God, for his leadership, Panginoon, hindi lang sa aming Bible study, but even, Panginoon, sa kanyang family, sa kanyang business, Panginoon, sa kanilang business. We pray, Lord God, na ikaw ang patuloy na mag-draw ng mga clients po sa kanila, Panginoon. We pray na tunay nga, Lord God, magamit, Lord God, itong business na ito for your glory, Panginoon. Mas maraming tao makakilala sa iyo.
mas marami po silang matulungan, Panginoon. At naniniwala po kami, Lord God, na hindi po limited, Lord God, ang iyong pagkilos, Lord God, sa buhay and family, Panginoon, and also ministry, Lord God, ni Pastor Arkimawi. Bless mo din, Panginoon, sa kanyang trabaho, Panginoon. Tunay nga, Lord God, makita, Lord God, ng mga boss niya, Panginoon, yung favor mo sa kanya, Lord God, and they will also give it, Panginoon, kay Pastor RP, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, and even, Panginoon, kay Brother Rizaldi, maraming salamat, Lord God, sa kanyang buhay. We declare, Lord God, yung patuloy na protection, provision, Panginoon, guidance sa kanya, especially, Lord God, sa pagpunta po niya at pag-uwi, Lord God, sa trabaho, sa bahay po nila. Maraming salamat, Lord God, for being with him, Lord God. And even, Lord God, patuloy na pinapanalangin din po namin yung kanyang nanay. We pray, Lord God, ang patuloy na pagkilos mo, Father God. We declare na ngayon pa lamang patuloy na hinahaplos mo po, Lord God, ang nanay niya pong ito, Panginoon, na Lord God, patuloy na pinapalakas ang kanyang body, soul, and spirit, Lord God. We pray that you continue to strengthen and restore, Panginoon, yung kanyang mga organs, Lord God, yung kanyang karamdaman, Panginoon, at mga sakit, Lord God, ay patuloy na winawasak at nire-rebuke po namin sa kanyang pangatawan right now in the name of Jesus. But we declare, Lord God, life, Lord God, yung fullness, Panginoon, na tunay nga, Lord God, she will enjoy, Panginoon, yung life na patuloy, Lord God, na ibinibigay mo po sa kanya, Panginoon. Father God, yung sa kanilang mga fur babies, we declare din, Panginoon, na patuloy ang protection, Panginoon, na ipagkalob mo, Father God. And Lord, we pray sa mga kapatiran po namin na hindi po naka-join ngayon, na sa susunod, Panginoon, ay bigyan mo po sila, Lord God, ng freedom, na makasama po namin sila, Lord God. At tunay nga, Lord God, ang kanilang buhay, ang kanilang presence, Panginoon, ay isang malaking encouragement din po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord God, we also declare na bibigyan mo po kami ng maayos at mahimbing na pagtulog sa gabing ito. Gawin din, Panginoon, um, yung protection, Lord God, sa mga families po namin na hindi po namin kasama, Panginoon. And even, Lord God, we pray that you will give us, Panginoon, sa araw ng bukas, ng bagong buhay, kalakasan, kalusugan, na patuloy na magagamit po namin sa paglilingkod sa iyo. Kaya, Lord, maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you so much po, Thank you Pastora. po. Kuya Rizaldi, good night. Good Have a night. restful sleep. Bye-bye. Bye-bye. God bless po. God bless.